Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyo. Isang maulan na umaga sa ating lahat. Kanina po ay napakalakas ng ulan at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy po. Nawa ay pagpalain po kayo at patnubayan ng ating pong Panginoon. At sa lahat po ng ating mga viewers online, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan, mga kapatid, mula sa ating Panginoon sa iba't iba mang sitwasyon ng ating mga buhay. Naway patuloy nating madama ang kalinga at patuloy na patnubay ng ating pong Panginoon. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng kalakasang espiritual, mga kapatid. Sa ating pong pamumuhay ay samahan po tayo ng Diyos at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pong ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon at pagbati po sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon, na kung saan napapakinggan po sa New Gen FM dito po sa Bayan ng Bulan ang ating pong programa ngayong umaga at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. Pagpalain po ng Diyos ang ating mga kapatiran. Good morning po sa inyong lahat sa United Pentecostal Church, Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at sa biyaya ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. May mga adjustment po tayo sa schedule ng gawain dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid, dahil brown out daw sa darating na linggo. Kaya mag-a-advance po tayo ng pagsamba dyan po sa Santa Remedios Congregation, Bulan. Ang ating pagsamba dyan ay Sabado na din po. Sabay-sabay po yung Magsaysay, yung Iquirino Congregation at Santa Remedios Congregation. Sabado po natin gagawin ang ating pagsamba, Sabado ng umaga, mga kapatid, para maiwasan po natin yung brown out dahil siksikan po tayo. Hindi po advisable na maggawain po tayo ng brown out na linggo. So sa lahat ng mga kapatiran diyan po sa sentro ng Bulan, i-advance po natin ang ating pagsamba. Sa halip na linggo, gagawin po nating Sabado alas 7 ng umaga dyan po sa Santa Remedios UPC Congregation, Bulan. Bali, sabay-sabay po ang Magsaysay, Sabado din po doon ng umaga. Ang Iquirino Congregation, Sabado din po ng umaga. At sa ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios, Bulan, Sabado po ng umaga. So wala na po tayong pagsamba na araw ng linggo na natapat po sa schedule ng brown out. Okay? So yan po, mga kapatid, paki-inform ng lahat ng ating mga kapatiran upang sama-sama po tayo, mga kapatid, na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Anyway, ang Diyos naman po ay pwedeng luwalhatiin, sambahin sa kahit anong araw. Hindi po kami naniniwala na linggo lang pwedeng sambahin ang Panginoon. Sa katunayan, sa araw-araw, mga kapatid, meron tayong mga gawain sa iba't ibang lugar, mga Bible studies, outreach, mga kapatid. So yan po ay
mahalagang bagay na maunawaan natin na hindi lamang araw ng linggo pwedeng sambahin ang ating Panginoon. We can worship God, mga kapatid, sa everyday na buhay natin. Kahit anong araw, pwede tayong magtipon-tipon, basta't available po ang ating panahon, mga kapatid. So, purihin ang Diyos. At ngayon po ay araw ng Biyernes, meron po tayong Bible study dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, sa Labini family. So, good morning po sa inyong lahat dyan, mga kapatiran sa Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ang Labini family, Broselo family, maging ang Bueson family, sina Ma'am Ann Rose Bueson and family, at lahat ng mga kapatiran dyan na kanyang naakay sa gawain ng Panginoon. Maging ang Belmonte family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng mga listeners natin dyan sa lugar ng Biton, Magallanes, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, yan po ang ating mga schedule, mga kapatid, ng gawain. At bukod po dyan, marami pang mga separate na Bible study schedule ang ating mga Bible study teachers and cell group leaders ngayong araw ng Biyernes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Batiin po natin ang ating newly baptized na kapatid dyan po sa Barangay A. Bonifacio. Si Tatay Eli Murata, ang bagong kapatid po natin na nabautismuhan nung nakaraang Martes sa pangalan po ng ating Panginoon. At maging dyan sa Magsaysay Congregation, meron din tayong 3 nabautismuhan nung Martes. Sister Donna Hila, si Brother Vince, and Brother James Hibaga. So, yan po ang ating mga newly baptized. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Good morning kay Brother Randy Dumasig, ayan, dyan sa Managanaga. At maging si Brother Reuben Gordola, dyan po sa likuran ng Villa Las Palmas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan, kumukulog ng malakas at may kasabay na ulan. Patuloy po tayo, mga kapatid. Medyo maingay ang ating paligid dahil sa lakas ng buhos ng ulan at may mga kulog at pagkidlat. Gayunpaman, tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Sa mga viewers natin, paki-share lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon, lalo na sa mga panahong ito ng kaguluhan sa ating paligid, sa ating bansa. Kailangan natin higit sa lahat ang salita po ng ating Panginoon. Good morning kay Sterrani de Lumen, dyan po sa Zone 5. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At lahat ng mga naka-attend sa ating ginanap na Apostolic Gospel Crusade last October 3. Pagpalain po kayo ng Panginoon at welcome po kayong makadalo sa gawain ng Panginoon. At maging si Brother Averens Gonya dyan po sa Zone 5. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At batiin din natin ang management ng Solis Institute of Technology, sina Ma'am Joanne and Sir JB. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nang nakaraang crusade ay dumalo po sila kasama ang 200 students ng criminology. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong desire to share the Word of God to your students sa inyong school na minamanage. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay magbanggit ng mga ilang viewers natin. Good morning kay Mamay Eden Nabua, dyan po sa Cavite. Sister Yuli Albao, good morning. Maging Sister Lita Sultan, Sister April Santos, Brother Marvin Santos, Brother Bernardo Matilde, Leda Sidugen, Sister Laura Gumban, good morning. Sister Christine Morata Burabo, dyan po sa Manila. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan kayo ng Diyos sa inyong trabaho. Lalo na ngayon, mga kapatid, maya-maya mayroong lindol
Nakakatakot ang mga kaganapan, maraming mga buhay ang nasasawi mga kapatid dahil sa mga banta ng bagyo, baha, at marami pang iba. Ingatan po kayo dyan ng Panginoon, lalo na sa Kamaynilaan, napakatataas ng mga gusali, na kung dyan ay pinangangambahan yung big one, ay kailangan talaga nating manalig at manalangin sa Panginoon. Walang safe na lugar sa mundong ito maliban sa piling ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon may kapayapaan tayo at mayroon pong kapanatagan ng ating mga buhay. Si Ma'am Dayan Abanyo, good morning. Salamat sa answered prayer. Nakita na po si Tatay kahapon. At Sister Evelyn Buhanghang, Sister Erica Mostoles, good morning. Sister Beng Sasi, good morning. Sister Ruth Almoraji sa Pasig, good morning. Si Brother Daniel Gulay Marahay, good morning. From Palawan. Ayan, meron po akong schedule dyan sa Puerto Princesa, Palawan, sa District Conference ng UPC Palawan District Sunday School. Okay, so sa darating pong October 25 to 28 mga kapatid, 26, 27, 28, andyan po ako sa Palawan UPC District mga kapatid, sa conference ng Sunday School Department. So kung kapatiran ka, Brother Daniel, ayan, magkita-kita tayo dyan sa Palawan, Puerto Princesa. Sister Dolor Quezon, good morning. Sister Nancy Dangla, good morning. Sister Mirna dyan sa Kuwait, good morning. Sister Nelsie Flores, good morning po. And also Sister Jane Ioy, good morning. And Sister Ruth watching from Zone 7. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sister Jillian Rosul, good morning from Erusin. Ayan. Sister Jocelyn Rosul from Erusin, good morning. Sister Zinaida Obado Doctolero, good morning. Maging si Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. Brother Ismail Sahulga, good morning. Sister Nanette, ayan, good morning. Sister Irene Gu, watching from Australia. Sister Jonah, watching from Gifu, Japan, good morning po sa inyo. Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez, watching from Malaysia, UPC Malaysia. Sister Rica Gutisa, good morning. Magister Angelita Liguro sa Batangas. Sister Aida Ramos, amen. Sister Aria Guelas dyan sa Santa Remedios, good morning. Maging si Brother Michael Regidor, ayan, good morning kay Brother Box, ang ating technician nag-a-assist po sa atin dyan sa radio station ng New Gen FM upang mapakinggan ng malinaw ang ating audio dyan sa radio station mga kapatid. Good morning kay si Candy, good morning. Sister Evelyn Valencia Ponsalan sa Palau. Sister Christy Rosary Magkayan, good morning. Si Gavin Joseph, good morning. At maging Sister Alia Tricia Sadol, dyan po sa Dubai. Pagpalain ka dyan ng Panginoon, Sister Alia. At i-bless ng Panginoon ang inyong trabaho at pagsisikap at mga pangarap sa family. I-bless kayo ng Panginoon. Sister Ray Galo Sr., good morning. Sister Marites Salazar, good morning from United Pentecostal Church, Olongapo. Yan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa United Pentecostal Church, Olongapo City. Sister Marlene Gulyoso, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging Sister Leia Alodino, good morning po. Sister Mimi Lucky, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, marami tayong mga bagong viewers. Sister Maricel
Tabuazan. Good morning from Davao City. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Jean Tekon, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. Sister Regent Chujin ng UPC Japan. Good morning po. Si Jude Parochilin Abanto, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, good morning. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Raquel Palco, good morning. Brother John Viray sa Palau, Sister Consuelo Tapakal, Brother Ramil Francisco Lagrosa sa San Juan, Batangas. Good morning kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Sana ay makadalo po kayo sa December 14. Ang ating sectional year-end fellowship ng Section 3 dyan po sa Proxy Hotel sa Legazpi City. So, we invite you, Brother Ramil, na maka-join po sa ating fellowship. Sister Rose San Juan Pauyo, good morning. Si Lual Hat Jokson Gabino, thank you for watching. Sister Sara Galios, good morning. Gasita Patiten, good morning, watching from Toronto, Canada. Thank you for watching, brother. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Miguela Mira, pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Italy. Ayan. Praise the Lord. Sister Rhea Duran Villafuerte. Ayan. Dyan po sa Kabarawan o Barangay Quezon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pakikumusta si tatay at sa inyong buong family. Ayan. May Bible study na tayo dyan sa katabi ng eskwelahan ng Barangay Aguinaldo Elementary School. So, katabi mismo ng eskwelahan, may Bible study po tayo dyan. So, pwede po kayong dumalo dyan sa ating Bible study. Malapit na po yan sa Barangay Quezon. Sister Cheryl Morata, anak ni Tatay Eli Morata, nasa Maynila po ito. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Amparo Balingit, good morning. Okay. Sister Erlinda Peruelo, good morning po. Sister Jocelyn Abordo, thank you for watching. Si Brother Daniel, okay, nabanggit ko na ito. Maging si Sister Angelita Castillo, Sister Isabelita Huarde, si Nanay Bitang, dyan po sa Davao. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos dyan sa maya-mayang lindol. Nanay Bitang, miss na namin po kayo. Sana'y makadalaw po ulit kayo dito sa bulan. Maka-join po sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy po kayo dyan sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ngayon po, dadako na tayo sa Word of God, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong patnubay, sa iyong gabay at pagpapala. Salamat sa umagang ito na kami iyong ibinangon mula sa magdamag na kapahingahan. Salamat sa kapayapaan, kalusugan, at sa lahat ng pagkakataong katulad nito na may pahayag po namin ang iyong banal na salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala sa amin pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ingatan mo po ang aming mga kababayan, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo sa Masbate at sa iba pang probinsya, maging sa Cebu, ang lindol, at ganoon din sa Davao. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kababayan po namin na ingatan mo po, Diyos, patnubayan ng iyong kapangyarihan. Ibangon mo po ang aming mga kababayan na walang ibang pag-asa kundi ikaw, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, ang kapayapaan at kapanatagan iyo pong ipagkaloob, yung mga trauma na naramdaman ng aming mga kababayan dahil sa lindol. Dalangin po namin, Panginoon, na iyo pong pawiin sa pamagitan ng iyong mga pangako at salita na ito ay tunay na maaasahan sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo po, Panginoon. At higit sa lahat,
Ganon din yung may mga karamdaman, Panginoon, na taglay, pagkalooban mo ng kagalingan sa umagang ito. In the name of our Lord Jesus Christ, yung mga nasa kagipitan at pangangailangan, ipagkaloob mo ang katugunan sa pananalangin at sa pangangailangan, Panginoon. In the name of Jesus Christ, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa upang ang iyong salita, Panginoon, ay ipapahayag sa Facebook Live na ito at sa radyo. Marami ang tutugon at sa iyong pagparito ay marami ang magtamo ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Good morning din kay Brother Nestor Gokoyo, yan po sa Santa Remedios and Startes. Pagpalain po nawa kayo ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Habang sinishare nyo po ang ating Facebook Live ngayon sa inyong mga friends, patuloy po nating ibahagi ang salita po ng Diyos, mga kapatid. In the book of 1 Samuel, 1 Samuel chapter 17 verse 31, ganito po ang ating mababasa. At nang marinig ang mga salita na sinalita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul, at siya'y ipinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka makaparuroon laban sa Filisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y isang lalaking mandirigma mula sa kanyang pagkabata. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, at pagka pumaparoon ang isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking inililigtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso. At ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa mga pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sa iyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Sa panahon ngayon na maraming hamon sa ating buhay, magandang talakayin ito, mga kapatid. Patungkol po sa kung paano natin haharapin ang mga challenges sa buhay natin na tayo ay maging matagumpay. So, this morning, I would like to share to you this topic entitled, Facing Your Own Goliath. Harapin natin ang kanya-kanyang Goliath na humahamon sa ating mga buhay sa bawat araw, mga kapatid. Every young man and woman has a challenge to overcome. You have your own Goliath to face. Bawat isa sa atin, regardless kung ano man ang estado ng ating mga buhay, meron tayong kanya-kanyang Goliath na hinaharap. Ang Goliath ay simbolo ng mga sitwasyon
Ang Gulayat ay simbolo ng mga pangyayari sa ating mga buhay na humahamon sa ating katatagan at pananampalataya sa Panginoon. Sino po itong Gulayat? Si Gulayat po ay champion ng mga mandirigmang Filisteo. Siya po ang humamon sa hukbo ng Israel. Araw-araw ay sumisigaw si Gulayat sa harapan ng hukbo ng Israel upang hamunin kung sino ang lalaban sa kanya. Kasi sa mga unang kasaysayan ng digmaan, para maiwasan yung damage, mga kapatid, ng magkabilaang hukbo, nagkakaroon sila ng one-on-one challenge, champion to champion. Kaysa naman ay marami ang mamatay sa sagupaan nila, meron mo ng dalawang maglalaban. Yung champion, si Gulayat, sa Filisteo, at hinahamon niya kung sino ang pinaka-champion din sa mga Israelites. Alam niyo mga kapatid, kung mayroon mang pinaka qualified sa hanay ng mga Israelites, walang iba kundi si Haring Saul sana. But because of the status of King Saul, siya po ay backslider. Kahit siya ay mandirigma, alam ni Saul na dahil sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, bagamat siya ay may titulo ng hari, ngunit alam niya na wala na sa kanya ang presensya ng Panginoon. Kaya walang tapang si Saul kahit siya'y hari. Wala siyang katapangan na harapin ang higanting si Gulayat. Alam niyo mga kapatid, ang katapangan, I'm not talking about yung literal na pakikipag-away, kagaya nung sa Old Testament, literal talaga yung labanan. Pero sa panahon natin ngayon, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So mga kapatid, let's fight a good fight of faith. Pero itong ating tinatalakay ngayon ay literal na labanan po ito ni Gulayat at ni David. At ito po ay literal na nangyari. Si David during that time ay paslit. Binatilyo lamang siya. Siguro kung sa ngayon ay nasa 12 or 13 years old lamang. Mga ganon, imagine nyo yung ganong bata, 13 anyos. Anong magagawa niyan? Pero mga kapatid, si David ang may taglay na katapangan sapagkat si David ay mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Kahit si David ay walang titulo compared to King Saul, hindi nga siya masyadong recognized ng even his family, mga kapatid. Pero nare-recognize ng Panginoon si David. So ang sabi po ni Gulayat, ang sino mang lumaban sa akin, ito yung deal. Pag ako'y natalo, alipin nyo kami. Pero pag kayo'y natalo, alipin namin kayo. Yun yung agreement, mga kapatid. So wala pong makaharap kay Gulayat dahil ang mga Israelites ay takot. Ngunit nung marinig ni David ang hamon na ito ni Gulayat, nagpanting yung tainga niya dahil nilalait ni David ang Diyos ng Israel. Hindi makakapayag si David na lalaitin ni Gulayat ang Diyos ng Israel. Kaya humarap po siya doon at sinabi niya sa hari, mahal na hari, hindi maaari na walang lalaban kay Gulayat.
Itong si Haring Saul, takot na takot. Kahit siya ay bihasang mandirigma, takot siya kay Goliath. Bakit? Sapagkat malayo na si Saul sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, isa sa nagbibigay sa atin ng katapangan upang harapin ang mga challenges sa buhay natin, walang iba kundi ang presensya ng Diyos kapag nananahan sa atin. Because there's no place like the presence of God. So kahit si David ay mag-isa doon sa bukid sa pag-aalaga ng mga tupa na pag-aari ng kanyang ama, siya po ay mayroong na-establish na malapit na relasyon sa Panginoon. At ito ang dapat na matutunan nating lahat, na kahit malayo ka sa iyong mga kamag-anak, matutunan mong maging malapit sa Diyos. Shout out sa mga OFWs na malayo sa mga mahal sa buhay. Nawa ay maging malapit kayo lagi sa Diyos. Habang malayo kayo sa inyong magulang, sa inyong mga anak, at mga kapatid, kapamilya, try your best to be more closer to God. Dahil sa ibang bansa, wala kang ibang kakampi dyan. Kung ikaw ay OFW, bonus na lang kung may mabait kang employer, pero ang pinakakakampi mo dyan ay ang Panginoon. So I encourage all OFWs to be more closer to God in terms of your personal relationship sa Panginoon. Ang ilan sa mga viewers natin ay nasa karagatan bilang seaman. Wala kang ibang kakampi dyan kundi ang Panginoon. Wala kang ibang sandigan dyan kundi ang Panginoon. Bonus na lang kung may mga mababait kang katrabaho at mababait na amo. Bonus na lang yan. Pero ang pinaka number 1 yung kasama dapat dyan. Kakampi, kausap sa gitna ng inyong pangungulila, kundi ang ating pong Panginoon. So mga kapatid, sabi ni Saul, hindi ka pwedeng lumaban kay Goliath sapagkat siya ay bihasang mandirigma and he is the champion among the Philistine. Siya yung mandirigma, mga kapatid. Pero si David, wala pa siyang karanasan na makipagdigma. Ang lagi niya lang binabanggit, mahal na hari, pinapatay ko ang leon kapag dinadaluhong niya ang mga tupang inaalagaan ko. Pinapatay ko yung oso. Mga mababangis yun at malalaking hayop ito na kanyang pinapatay. Kaya ang sabi niya, wala siyang ibang reference, kundi kung paano akong iniingatan ng Panginoon laban sa leon at oso, ganon ako iingatan ng Panginoon laban sa Filisteyong si Goliath. So mga kapatid, napakaganda ng training ni Goliath o ni David rather, na ang Panginoon ang nagpo-protect sa kanya sa lahat ng laban na kanyang dinaanan, just to take care, mga kapatid, the sheep owned by his father. Ibinubuwis ni David ang kanyang buhay upang alagaan at protektahan ang mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. So ang ginawa ni Saul, pinahiram siya ng sandata. 1 Samuel chapter 17 verse 38, at sinandatahan ni Saul si David ng kanyang sandata at kanyang inilagay ang isang turbanting tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan at binigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikman na yumaon sapagkat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, hindi ako makayayaon na dala ko ang mga ito sapagkat hindi ko pa natikman. At pawang hinubad ni David sa kanya. Yung bigat pa lang, mga kapatid, ng
sandata ni Saul na pandigma, ay hindi na makagalaw si David. Imagine yung binatilyo. Hirap na hirap siyang bitbitin. Yung sandata at kalasag, yung mga the whole armor ni Haring Saul. Sabi ni David, I cannot fight Goliath using your sword, your equipment. Tinanggal niya ito, mga kapatid. At kinuha niya yung kanyang sling. Amen. The only weapon I know to fight my enemy is this kind of weapon, sling, with 5 stones. Pumulot po siya ng bato, 5 bato. Inilagay niya doon sa kanyang belt bag. At dinala niya yung kanyang sling. Ano ba sa Tagalog yung sling? Tirador. Yun po ang kanyang expertise. Hindi niya pwedeng gamitin yung weapon ng iba. Ang sabi ni David, ito ang aking kabisado. Alam niyo, mga kapatid, pwede naman tayong ma-inspire sa iba. Pero hindi natin pwedeng gayahin exactly yung paraan ng iba on how to face their Goliath. Use your own weapon given by the Lord to fight your Goliath and be a victorious, mga kapatid, sa inyong pakikipagdigma. Ito po ay nangangahulugan na kanya-kanya tayo kung paano natin harapin ang ating mga hamon sa buhay. Ang pinaka-importante ay kasama natin ang Panginoon. Regardless kung ano man ang iyong weapon, kung ano man ang iyong sandata, kapag kasama mo ang Panginoon, sabi ng Biblia, it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. 1 Samuel chapter 17 verse 40, at tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis, at isinilid sa supot na kanyang dala, sa makatuwid bagay sa kanyang supot bilang pastor, at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay, at siya ay lumapit sa Filisteo. Nang magkagay, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ng hukbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. It's a declaration of positive mindset. Importante po yan kapag haharap ka sa iyong hamon. Kailangan meron kang positibong kaisipan. Hindi pa man yan napapatay si Goliath, pero dinideclare niya na po ito. Isa po itong attitude ng mga warrior, mga kapatid, to intimidate your enemy. Kailangan dating mo pa lang ay matakot na yung kaaway. At doon, mga kapatid, nagtagumpay si Goliath kay Saul. Dating pa lang, hitsura pa lang ni Goliath, takot na si Saul. Pero ano ang sabi ni David? Ibibigay ka ng Panginoon ngayong araw sa aking kamay. At ano pa yung kanyang sinabi, mga kapatid? Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita. Sinabi niya ito bago sila mag-start maglabanan. At pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo.
sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Amen. So yan po mga kapatid, yung declaration of positive mindset ni David, na before he start the fight, he declare first that he will win the battle. Minsan may mga mananampalataya, hindi pa nga hinaharap ang kalaban, ang turing niya na sa kanyang sarili, talo na ako, pastor. Hindi pa nga lumalaban, talo na. Ang tawag dyan ay karuwagan, mga kapatid. At alam nyo ba, sa Bible, number 1 na papunta sa impyerno, if you will read the book of Revelation 21:8, mga duwag ang number 1 na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang karuwagan ay galing sa pag-aalinlangan, samantalang ang katapangan ay galing sa pagtitiwala sa ating Panginoon. So, bagamat ang title ay na kay Saul bilang hari, pero yung attitude ng pagiging hari ay na kay David. Wala siyang title, pero yung attitude ni David ay panghari. Willing to sacrifice just to protect his people. Attitude yan ng hari. Si Saul may title na hari, pero wala siyang attitude ng pagiging hari. Si David, walang title na hari, pero nasa kanya yung attitude ng pagiging totoong hari. Alam niyo mga kapatid, hindi mahalaga yung title. Hindi mahalaga yung posisyon. Kahit wala kang title, wala kang posisyon, kapag meron kang dedication and commitment, daig mo pa yung may title na inutil. Ay dito sa mundo, maging sa political world, ang daming mga politikong may title, pero wala namang nagagawang mabuti. Tingnan nyo yung mga investigasyon ngayon sa korupsyon. Ang mga involved ay may mga title na tao, may mga posisyon, pero hindi nila ginagampanan yung tunay na essence ng kanilang posisyon. Talo pa sila ng mga taong walang posisyon sa mundo, walang title, pero dedikado na may pagmamahal sa bayan. So si Saul may title na hari, pero walang quality ng pagiging hari. Si David walang title na hari, pero nasa kanya yung quality ng pagiging hari, mga kapatid. So hindi kataka-taka kung kalaunan ay pinalitan si Saul sa kanyang trono. Ipinalit ng Diyos si David bilang hari. Kasi dahil kahit walang titulo si David, ginagampanan niya yung quality, attitude ng tunay na hari. He was willing to fight his Goliath, his challenge. Hamon na inaayawan ng marami, pero pinili niya na harapin sa tulong ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, ano bang hamon ang sumisimbolo kay Goliath sa buhay mo ngayon? Huwag kang maduwag, huwag kang maglasing dahil may problema. Hindi naman yan ang solusyon. Maraming mga kalalakihan pag nagkakaproblema, naglalasing. Karuwagan yan. Huwag kang manghiram ng tapang sa alak kapag may problema ka. Lumapit ka sa Diyos, manalangin, at ang Panginoon ay tutugon sa atin. Harapin natin si Goliath. Sino ba ang Goliath ngayon sa buhay nyo? Karamdaman,
face your Goliath na mayroong katapangan. Sino ba ang sumisimbolo sa Goliath na yan sa buhay mo ngayon? Kahirapan, harapin mo. Huwag mong takasan. Huwag kang maduwag. Mga pag-uusig, harapin mo. Let's fight a good fight of faith, like David. Kaya mga kapatid, nalugod ang Panginoon kay David. Siya ang ipinalit na hari sa Israel. So, nawa may natutunan po kayo, mga kababayan, anumang hamon ang kinakaharap nyo ngayon, hamon ng kalamidad, bumangon tayo. Nadapa ka dahil sa hamon ng buhay, bumangon tayo. And sabi po ni Propeta Micah, rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Bumangon tayo. Rise up and continue your battle. Because the Lord will be with you. Just pray, ask wisdom from the Lord. Obey His will. Follow His instruction. And I guarantee you that you will win your battle. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. So, salamat po sa inyong pakikinig. Nawa may natutunan po kayo ngayon. Kahit wala kang title, magkaroon ka ng attitude and character ng pagiging hari, pagiging leader. Alam nyo, leadership is influence. Kahit meron kang title, kung wala kang influence, very poor ang quality ng iyong leadership. Leadership is influence. Without influence, your title is useless. Mahirap kapag ang Pangulo ay nagsasalita at walang sumusunod, mga kapatid. Yung salita niya ay tinuturing na walang kwenta, mga kapatid. Si Saul ganon. May title na hari, pero walang kwenta yung kanyang paninindigan. Wala siyang quality, wala siyang attitude, wala siyang karakter ng pagiging tunay na hari. Si David walang title, pero nasa kanya yung quality ng pagiging hari. Gayahin natin si David. Secretly, nilalabanan niya yung mga leon, mga oso. Walang nakaka-recognize sa kanya. Only God. Walang ibang nakaalam na may napatay siyang leon, may napatay siyang oso. Hindi nga niya kinikwento yun sa mga magulang niya. Walang nakaka-recognize sa mga victories ni David in the past. Only the Lord, mga kapatid. Just fight your Goliath silently and let the Lord recognize your battle. Kapag kasama natin ang Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Panginoon at naway may natutunan po kayo na pwede niyong i-apply sa inyong personal na pakikipaglaban sa anumang hamon ng buhay sa panahong ito. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa words of encouragement na pinagkaloob mo sa amin. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming hamon sa buhay ng aming mga kababayan. Hamon ng lindol, ng baha, hamon ng corruption, katiwalian sa gobyerno, hamon ng kahirapan, karamdaman, hamon ng mga depression, anxiety, na gumugupo sa buhay ng marami naming mga kababayan. Dalangin po namin, Panginoon, patatagin mo ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. I pray, God, yung mga nakaranas ng anxiety and depression sa kanilang buhay. Kagaya ni David, sikreto niyang nilabanan ang mga leon at napagtagumpayan niya sa tulong mo. Ganon din nawa ang mangyari sa aming mga kababayan na may mga sikretong labanan na kinakaharap, na ikaw lang ang nakakaalam. We pray, God, to help them to overcome their enemies. Palakasin mo ang mga nangihina, Panginoon. Yung mga nasa hamon ng kahirapan ng buhay.
We pray, God, to bless them as they serve you faithfully, as they follow your instruction biblically. Let your blessing flow from your throne upang katagpuin ang kanilang mga panalangin. Yung mga may hamon ng karamdaman, pagkalooban mo ng kagalingan. At yung mga nasa pagkaligaw, akayin mo patungo sa iyong kaligtasan, Panginoon. Bless this program and all our viewers and listeners. Talk to them, O God. Meet their needs. Encourage them to fight a good fight of faith. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakasubaybay ngayon at lahat ng mga nagsishare ng topic na ito sa kanilang Facebook account. Pagpalain mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Luwalatin ka. Ito po aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, paalala sa mga kapatiran, ang ating pagsamba dahil brown out daw ngayong darating na linggo ayon sa Soreco. Lahat po, Sabado ang ating pagsamba. Sabay-sabay. Sabado sa Magsaysay, Sabado sa Quirino, Sabado sa Santa Remedios, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating adjustment. Wala na po tayong pagsamba ngayong darating na linggo dahil brown out po. I-advance natin ng Sabado lahat ng ating pong pagsamba. Sa lahat ng mga kapatiran, please inform your invited visitors tungkol sa adjustment ng ating gawain. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa mga viewers, thank you for sharing our episode today. Let the blessing of the Lord flow sa buhay niyo, mga kapatid, saan man kayo naroon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buong araw na ito. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay.